Yun no, kita nyo naman. Oops, teka lang guys no, hindi tayo mag-uubad para mag-perform. Magpapalit lang tayo ng damit. Pero syempre hindi tayo basta-basta magpapalit ng damit nang walang dahilan. Share ko nga pala sa inyo ngayon. Naalala nyo ba nung nakaraan, July 11 nag-take tayo ng exam sa accommodation industry. Salamat sa Lord kahit paano nakapasa tayo kahit wala tayong review. Gulat nga din ako sa sarili ko kasi yung second part ng exam na perfect ko pa. At ito na nga. Yung kaibigan ko na nagbayad para sa akin sa exam, tumawag siya sa akin pagkatapos ko may pasa yung exam. Kinamusta niya nga sa akin kung kamusta yung exam at yung sinabi ko na nakapasa ako at syempre nagpasalamat tayo. Pero ngayon, alam niya yung sitwasyon ko at nasabi ko sa kanya na hindi mo na ako makakapasok sa accommodation industry dahil naghihintay ako ng application ko para sa nursing care. At habang naghihintay ako ng application ko para sa pagtatrabaho ko as a care worker, napag-isip-isip ko na bakit hindi rin ako mag-apply para sa hotel job. Since nakapasa na tayo sa accommodation industry exam, so bakit hindi natin pagbigyan or bakit hindi natin itry yung ibang work? Ako na mismo yung tumawag sa kaibigan ko. Nag-asa ko sa kanya kung pwede akong isalan sa interview or kung mayroong bakante na trabaho sa hotel. Yung kaibigan ko nga pala supervisor na rin sa agency. Naghahanap talaga sila ng trabahador para sa hotel, restaurant, farmer, at marami pang iba. Buti na nga lang talaga nakapagdala ako ng formal attire. Nabili ko pa to sa H&M sa Pilipinas. At ito na ang ating look pagkatapos natin mag-transform. 9:30 nga nag-usap kami ng kaibigan ko. Tapos pinaset niya yung interview ng 1 PM. Hindi siya mag-interview sa akin kaya medyo kinabahan ako ng konti. Nagbigay nga lang siya ng mga tip kung ano-ano yung mga tinatanong sa interview. At ito na nga kailangan natin magkuha ng memo at syempre kailangan din natin magdasal. Para kahit paano meron tayong guide sa pagsagot. Meron din tayong guide sa kung paano yung mga itatanong sa atin. 12:50 nag-join ako sa meeting room. Medyo kinakabahan na ako dito kasi ang tagal-tagal ko na rin na hindi na-interview. Excited na rin kasi first time ko nga na magpa-interview dito sa accommodation industry. As in, wala talaga ako na experience. So, ito na nga nag-umpisa ng interview. Sa interview, nagbase lang una sila sa resume ko, may mga personal na tanong, tapos may mga situational question. At this moment, nag-request sila na ipakita ko daw yung alien card ko. Una sa harap, pagkatapos, request nila yung likod ng aking alien card. At pagkatapos noon, ito na nga yung bakbakan ng mga tanungan. Tinanong nila kung gaano na ako katagal dito sa Japan, saan ako una nagtrabaho, sa una kong trabaho sa Japan, ano yung ginawa ko, ilang taon ako, kailan ako umuwi ng Pilipinas, bakit gusto daw magpalit ng kategory or magpalit ng trabaho, kailan ko daw na-take yung exam na to, kung may experience na daw ba ako sa pagtatrabaho sa hotel. Tinanong na rin kung may experience ako na makapagtrabaho sa restaurant. Tinanong din yung family background ko, kung may asawa na ako, kung may anak na ako, kung kasal na ako, nasa Pinas ba or dito sa Japan ang pamilya ko. Tinanong din kung saan lugar ako ngayon. Tinanong din ako kung may pinaniniwalaan daw ako na Diyos. Siyempre sabi ko naman, and that is Jesus Christ. Bukod pa doon, marami pa yung mga natanong sa akin, nakalimutan ko na nga lang yung iba, pero napakaraming tanong sa akin. At pagkatapos ng mga tanungan, pinakita na nga sa akin kung ano yung mga itsura ng hotel, kung saan mga lugar, kung saan ko daw gusto makapagtrabaho, kung okay ba ako sa malapit sa dagat, kung okay ba ako sa malapit sa bundok. Kasi kadalasan ng mga hotel ay malapit sa dagat or malapit sa bundok. Okay ba ako sa shared room? Tinanong din kung okay lang sa akin na kung okay lang ba na meron kang kasama dito sa apartment. Ang sinagot ko naman okay lang po sa akin as long as separate yung room, meron kaming privacy, meron kaming kanya-kanyang room. At ang sabi niya sa akin, ganun daw yung setup ng mga typical na nagtatrabaho sa hotel. Since daw ang hotel ay malapit sa dagat or malapit sa bundok, kadalasan yung mga hotel worker ay malapit lang din doon yung tinitirhan. Syempre, choosy pa ba ako kasi ang sabi nila free daw ang accommodation. Free din daw ang tubig, ang ilaw. Sana nga sa wifi ganun din. Shinare din nila sa akin kung magkano yung possible na maging sahod. At syempre bilang trabaho ng agency, nasabi na rin nila sa akin na walang bayad daw ang application para sa visa. Marami pa nga yung mga naging tanong sa akin. Shinare din nila sa akin about sa company nila, about sa mga partner hotel, mga partner companies nila. At buti na lang 100% ng mga tanong niya at mga sinasabi niya ay naiintindihan ko. Salamat na rin sa Diyos kasi wala yung kaba. Kahit paano komportable tayo na sumagot at makinig dun sa mga tanong nila. Natuwa din sa akin yung kaibigan ko. Naalala pa raw niya nung tinuturuan ko siya ng Nihongo. Kasi intro pa ako na tinutukoy ko ngayon naging estudyante ko siya dati sa Pilipinas. Tingnan mo nga naman ang buhay, no? Dati estudyante siya, so ngayon supervisor na. Kapag talaga pinahintulot ng Diyos, wala talaga makakapigil kahit sino man. Kahit ano man. So yun lang guys, pagkatapos nga daw ng isang linggo, isi-share na sa akin kung ano daw yung resulta ng aking interview. Pero sabi sa akin ng tropa ko, okay naman daw. I mean, malaki yung possibility na pasado tayo sa interview. Pero sabi nga, huwag magpakakomportable. Samahan pa rin ang dasal at syempre paniwalaan mo kung ano yung pinag-pray mo. So sana ikaw din na nanonood, kung ano man yung pinag-pray mo ngayon, trabaho, buhay, kalusugan, paniwala mo na yan. Yun lang!